ating kalayaan, demokrasya. Kari ng batas, Opo. demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang pangulo Only targeted mga kababayan, pangalawang pangulo. Yan ba ang demokrasya? sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Oh, big deal mga kababayan. Mary Grace Piatos, grabe media, grabing twist na nila mga kababayan. Ngayon pala, ganyan naman talaga ang kalakaran dahil confidential fund nga gagamit talaga ng alias. Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Oh, nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan? Ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? Ano yung ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Amado Guerrero para si Jumakol mga kababayan. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan? O kaya Tapos sumali-sali ang Philippine Statistics Authority na wala din may Piatos dito. Wala talaga dahil alias yan Yan ang sinasabi sa batas. Gumamit ka ng alias dahil confidential. orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority. Kung merong birth certificate siya, Panglinlang lang yan. O pang-feed sa mga bias na media mga kababayan para palabasing kurakot si Sara. kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga Si aliases Joe ang Macol. ginagawa. Totoo naman po yan. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganoon maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Dahil mga kababayan, ang matatamaan ng confidential fund ng VP Sara Duterte ay yung mga sina Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of the gang. Gusto nila matiktikan mga kababayan kung anong pinagagawa nito si Sara laban sa kanila. Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Karaps! Luwalhati, karapsitsa. Ano ba yun? Di ba, nung rebelde pa siya mga kababayan, Alex Bungkayaw Brigade, si Paduano. Luwalhati. Yun, Karapali, Luwalhati. Karapali, kaya pala Karaps. Luwalhati, Karapali, parang joke lang ang dating no, Luwalhati. Di ba may Luwalhati Bautista, sino yun? May babae yun. Bakit hindi natin manduhan ng Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Luwalhati, Karapali, aklang-akla, si Paduano. Oo. Kung siya'y namatay. Hindi pa naman namatay si Luwalhati, Karapali, si Meron kaya Karaps. may puproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Wala. Wala. Aliases Oho. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng intelligence at confidential fund sapagkat Pilit nilang nililin lang ang tao mga kababayan. Hindi talaga in-explain. ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. At totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo Yan yung mismo ang sabi ng ombudsman. Basta confidential fund, no need for receipt. Paano ka naman gagawa ng resibo sa ganyang mga bagay? Kung gusto nyo, gumawa kayo ng bagong batas na ipanalify ang mga confidential fund. At tingnan natin kung hindi tayo magko-collapse mga kababayan. Dahil yung confidential fund is an essential part sa governance. Para hindi tayo makakrampol doon sa mga external forces mga kababayan. Kagaya na lang ng mga rebeldeng iyan. Sa totoo lang. Nako. Anyway, Kong, ito yung deklarasyon ng supporter pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Yung hindi pala... Sige. Kayong mga bangag dyan, kayong mga buhaya dyan, kung suporta para kay Ngagngag, anong posisyon nyo sa panawagan niyang huwag ituloy ang impeachment?